The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. And if you think call center work is easy, think again. Kung meron man kayo SLA with the client, meron din to. Protektahan ninyo yan. Hindi kayo dyan para magsiga-sigaan. Bagong skola. Hi guys! Pilipino sa bagong umaga, huwag na maghintay, umahon ka na. Sino ka makumag ka? Pag ginagawa si Blindside. Paghipon, may patapon. FTE or number ng headcount. Eto, hindi nyo natatanong. Ang salitang Tagalog, bibigyan ko lang kanina. In training pa lang, Doon na rin minsan na-identify papasok. na. Bantot ang pusit mo pero masarap. Masaya po dito. Malamig yung aircon. Previously on the call center show. Tripan lang ako ng bakla dyan, kaya ganyan yung itsura ko. Maraming di nakakalam ng totoong pagkatao ni Tato in real life. And, she'll be answering ilan ba? Mga questions na hindi natin nakalain na kung bibigyan ka ng pagkakataon na makadate ang isa sa mga kasama mong host. Sige! Ay, mag-name drop ba ako? Sino to? Sino tong when did you lose your virginity? Have you and Juan Marco had sex? Magkasundo tayo, kapit kamay, problema'y harapin. Magsama-sama tayo, ikaw at ako, ulan ang bayan ko. Hello! Hello everyone! Sunday once again. Yun. Sama namin si Juan Marco at si Binibining Dina. Kasi pare, medyo hot yung topic last Sunday kaya contrary dun sa belief ng mga ng karamihan, si Dina po talaga ay isang mayumi at mahinhin at matimang dalaga. Yan po. Masasabi ka ba? Bumati ka naman. Hi. Hindi yun naman. Ang aliwalas mo ngayon na Binibining Dina. Mabuti. Pare. Oo nga pala, pare. Probation eh. Probation. Yung episode natin last week, nga pala, again, nakikiramay po kami sa pamilya ng ating kaibigan na si Arvin Tado Jimenez. Yep. Pare. Kiramay po kami. Yun. Okay, umpisa na natin yan. Ayun. Yun. Eto, matagal natin na-miss tong... Na-miss ko to, pare. Part na to eh. Marami nag-aantay dito sa tao na to. Umpisa na natin. Walang iba kundi si... HR Guy! HR Guy! Pasok! Guys! Yun! Kamusta? Sorry last week, medyo mainit yung topic O hindi, ayos na yun. Ako rin nga, di ba, nakikiramay tayo. No? Yun. Kay Kosa. Kung nasaan man siya, I'm sure masaya siya. No? Tsaka yung ating mga kaibigan, yung mga the people who look up to him, I'm sure they're at peace also. No? Yep. Yun. Sir, nga pala, kumusta yung Valentine's Day mo Mukhang lagari ka daw Hindi, malamig, sir. Malamig. Sa malamig. Mukhang nagbagyo Bima pa ba yan o Bima pa o Canley Road? Hindi, dito naman sa Manila, malamig naman dito eh. Yeah. Yun. Hindi na natin kailangan lumayo. Ayun na. Game na. O sige, Yes, yung question natin is about yung isang employee. Yung concern niya kasi, parang madidissolve yung account. So, ang nangyari, instead na fully madissolve yung account is nag-bargain sila with the client na mag-downsize na lang or mag-ramp down. So, may mga mariregularize na mga agents na hindi na regular at ang in-offer sa kanila is end of contract. Makatarungan daw ba ito?
there are other details in the question. I'm sure yung iba pinapa-VTO, nag-off the phone. Madami eh. So nag-backtrack sila dun sa mga sanctions na hindi nabigay dun sa ahente. Parang ang sinasabi nila dapat may turnaround time frame para na-serve yung mga sanctions na yon. So ang ano ba natin is it really legal yung kung ano yung ginawa sa kanila at hindi sila ni-regular? Kasi I've heard na couple of weeks or ilang days na lang mara-regular na yung mga agents, hindi na regular at in-offer is ending their contract. Naku. Okay. Maraming na namang mga issues yung involved yung storya natin. Tsaka tama tayo dun. Una-una, yung ginawa ng company to bargain para hindi totally ma-close out yung account. Meron mga matira pa rin na may trabaho. That makes perfect business sense, no? Kasi you want to save employees. Pwede yun, pwede. Kaya lang, pagka ganun kasi nangyari, nalalagyan sa redundancy, o kaya retrenchment, nagbabawas ng tao. I'm sure na-discuss na natin to a few episodes ago. Correct. Na pag ang method of separation, Article 284, yung authorized causes, isa dyan yung retrenchment, tsaka yung redundancy, binibigyan ng 30-day notice yung mga empleyado bago sila tuluyang matanggal. And more importantly, binabayaran yan. No? Sa batas, 1 month per year of service ang bayad. Ngayon, yung isang issue ng center natin, sabi niya, may mga empleyado raw na parang ginagawa niya yata ng paraan, para hindi na dumaan sa ganong proseso. Yun. Binibigyan sila ng papel base doon sa mga nagawa nilang violation na matagal na raw, sabi medyo niya. Medyo delayed na. Oo, delayed. Totoo yun, no? Sa ating mga HR na mga kasama natin, alam nila to, yung notion na strike while the iron or the stove is hot, no? Ang ibig sabihin nun, you address the issue na by violation as soon as you can or immediately after it has been committed. Kasi habang pinatatagal mo yon, nawawalan ng visa yung corrective action. Pagka hindi mo kagad in-address yung violation, ang presumption doon either baliwala sa kumpanya yon o pinatawad ka ng kumpanya o talagang wala lang, hindi pinalusot ka lang nila. Baga, no? So, pagka ganun ang nangyayari, pinalampas mo yung significant amount of time, medyo questionable na yung corrective action. Sa instance na to, mukhang ginagamit nila para ma-weed out yung mga empleyado. Illegal yun. Hindi pwede yun, no? Yun. So, paano naman yung mga mag-end of contract yung mga mareregular na binigyan na lang na end of contract? Is it, may laban ba itong mga to? Ang probationary employees, meron yan security of tenure. Ibig sabihin, kahit probationary employee yan, ang security of tenure nila, hindi sila basta-basta natatanggal sa trabaho except just and authorized causes din. Tsaka, pag hindi nila na-meet yung requirements ng regularization or probationary period. Halimbawa, sinabi sa'yo, probationary employee ka. Dapat within the probationary period, ma-meet mo lahat ng metrics mo, ma-meet mo lahat ng goals na isi-set ko sa'yo. Pagka na-meet mo yun, obligado, dapat ma-regular ka, no? Dahil nga, yun ang isinet na expectation sa'yo. Any other reason, katulad ng mga sinabi sa atin ng center natin na mukhang ginagamit yung para matanggal sila, hindi yata tama yun. Okay. No? So pagka ganun ang sitwasyon, pwede muna nilang ilapit yun sa HR, no? At isabihin nila, yung rason nila na, teka muna, hindi po kami pwedeng i-end of contract kasi hindi naman kami contractual employees. Probationary employees po kami. So, ang basis ng aming hindi pagtuloy ng employment o hindi kami mareregular is kung hindi po namin ma-meet yung mga requirements na sinet niya sa amin. Guys, let me take this opportunity. Kasi actually may nagbigay sa atin ng feedback. Sabi sa atin, bakit po pagka nag-a-advise kayo, unang-una yung sinasabi is pumunta muna kayo sa HR. No? Ang reason nun, katulad dito sa instance na to, pumunta muna kayo sa HR, sabihin niyo muna yung reason nyo. Kasi po, pag dumiretso tayo sa labas, pumunta tayo sa DOLE o sa NLRC, ganun din po ang sasabihin sa inyo niyan. Pag sinabi nyo na hindi pa kayo pupunta sa HR, diniretso sa NLRC, malamang uutusan kayo ng NLRC, bumalik muna kayo sa HR. Kaya para hindi masayang yung oras, ninyo muna yung avenue na yon, sabihin niyo muna sa HR yung daing nyo. Pagka hindi kayo pinakinggan, yun lang po yung time na dapat kayong pumunta sa labas. So dapat talaga may interaction na sa HR, no?
Meron. Dapat i-exhaust mo muna lahat ng avenues na pwede mong gawin bago ka pumunta sa korte. Kasi last resort po parati ang korte. Yun. Okay. Yun. Ayun. Thank you very much. So, yun. Medyo malalim yung topic na yun. Although, nabanggit na natin sa mga previous episodes natin tungkol dito sa similar concerns. Mukhang talagang kailangan maraming kailangan na i-educate. May mga hindi kasi nakapanood na nagtatanong na iba naman yung kaso nila. Well, with that said, maraming salamat, HR Guy. May babatiin ka ba? Kayo guys, mukhang kamusta naman ang Valentine's nyo? Okay lang. Sakto lang. Ganun. Ano kayo? Masaya naman. Masaya naman sila. Okay. Guys, special mention nga pala kay Boss G. Mr. J. Aranas. J. Aranas. Yun, okay. Okay. Thank you, bro. Next week. Thank you. Salamat din, Robrad. Next week ulit. Dahil lang ba ito? Ingat. Bye, Nino. Okay, Ninong mo. ingat. Bye-bye. Ay, parang ganda ng sinabi ni HR guys. Spot on na naman. So yun, yung nag-send sa atin, keep on sending your questions at kung di natin masagot sa show, ang ginagawa namin ni HR, pino-forward natin lahat sa kanya yan, and then he replies to us, and then we'll forward it via the show. So yun, keep on sending your questions. Oh, game na? Ayun. Tapos na yan. Maganda naman yung Bawian portion mo Oh, nga pala, speaking of topic natin just Hindi nagsasalita. Just recently celebrated yung Valentine's Day Tapos kumusta Valentine's mo? Wala pare. Sa bahay lang. Medyo tayo. Ikaw Dina, kumusta Valentine's mo? Okay lang. Kasi nangyari sa amin, kakain sana kami sa labas. Hindi naman ako nakapagpa-reserve ng sa resto. Nangyari, pagpunta namin, medyo patok sa takilya lahat ng kainan Lahat ng kainan, Pila, waiting. So, nangyari, bumili na lang ako ng pares dyan sa may lapit sa akin. Napaka-sweet mo. Sobrang sweet mo, Pares tsaka barbecue. Ay, kayo, ano nangyari? Ewan ko, yan, tanong mo. Ikaw, ano nangyari sa Valentine's mo? Normal na araw. Normal. May pasok ba kayo nun? Ako wala. Ikaw, pare, pumasok. Ako wala rin. Rest day nga pala. Rest day, Thursday, Friday. Yun, nagpa-session ako. Oo nga pala, nakita ko yung Nagpa-session tattoo. ako. After 17 months, tinawagan ko si Kapitan. Pumunta ka sa bahay. Valentine's ngayon Tatuan mo ako. Tagal na. Napaka-sweet, di ba? 17 months? 17 months akong walang ink. So, after 17 months, pinatuloy ko na yun sa likod ko. Last session na, sa 28. So... Last na yun. Last na. Popost namin yung likod ni JM pag tapos na. Diyan sa page, abangan nyo. Hindi pa Derek Ramsey yung hugis Ano pa, Brad Dinky Do pa yung likod ko. Derek pa rin daw. Derek Bobot. Derek Bobot. Tama to, ano nangyari dito? Panay panlalait sa akin yan Online. Lalait ako. Ano mga tawag na sa akin? Anyway, kino-comment ko si Dina nga pala. Thank you rin din sa mga nag-comment at nagustuhan yung mga sagot mo Kasi mga fans at mga followers ang nagbigay nun Yung mga nag-feedback, thank you rin po sa feedback na... Eto na ngayon. Di ba last time sinabi ko pinipigilan kita magsumagot o i-clarify, tulungan siya. Ito na ngayon pagkakataon mo, pare. Hello. Pero dahil... Hindi, kaya lang naman ako mo dito kasi mo siya So... Hindi, tsaka ang dami rin nagtanong sa'yo. Ito nga, hawak ko yung mga ibang tanong. Ilan lang to Meron pa. Ito yung mga followers na mga likers, mga katropa natin dyan na mga nagtanong, mga interested sa mga bagay-bagay tungkol sa'yo, pare. Meron? Meron? Bakit? Ayun. Umpisa na ba natin? Ready ka na, Dina? Yes. I'll be giving out the points na equivalent dun sa tanong, Yep. Ito yung forbidden question, JM edition. JM Cruz. Pasalamat ka, mabait ako ngayon. Yan.
Okay, number 1. Ready ka na? Sige, go. Okay, pare. Well, hindi alam ng lahat na si JM ang show creator nito at utak ng Kalipunan, hindi Katipunan, pero Kalipunan. Pare, how did you come up with the call center show concept? 1 point yan, 1 point. 1 point lang yun. Simple lang eh. Hindi, yung concept kasi ng show, it all started way back. Seryoso. Hindi, pag show kasi seryoso naman. Okay, go. Mahilig kasi ako magsulat eh. Yun lang yung gusto ko laging gawin, magsulat. Pag wala akong magawa, it's either may notepad ako, or notepad sa phone or sa computer. Basta kahit ano, pag may naisip ako, kasi pag hindi mo na siya nasulat nung moment na yon, mawawala na yung ano eh. Kahit yung bahay mo, nakita ko eh. Puro sulat eh, ding-ding. May mga whiteboards kung saan-saan. At sa CR meron eh. Wala naman. Sa CR. Privado yun eh. So yun, mahilig lang talaga ako magsulat. And then, nung dito kasi, I started here sa Good Times as an intern. Hindi nila alam ng... Hindi nila alam ng marami na from my 8-year job dun sa unang BP call center na pinagtatrabahuan ko for 8.5 years. I resigned and chose to follow what I want. So wala yun. Parang tumalon ako sa dagat ng hubo nun. Ano eh, pag... Kasing completely tigil to, ha? Oo, tigil lahat. Wala resources. Kumbaga, may business akong konti, pero... Hindi naman siya, hindi siya makakabuhay talaga. Break even lang. Pero gusto ko lang talagang ma-explore yung options outside of work. Talagang gusto mo. So yun. Tapos, from Good Times, 6 months. I've stayed 6 months. Then, Feb ako nagsimula dito last year. And then March, what happened is, I opened up this concept to Mr. Basti Artadi. And fortunately, we were given a chance to start this. Na mapag-usapan yung buhay or lifestyle ng call center employees or call center people. Hindi, kasi meron usually mga shows na ginagawa about call center. It's all about snippets lang online or some segments lang on a TV show, but nothing really on what we do here na pinag-uusapan natin. Yung baga talagang overview lang ng overview lang. Hindi lang nakikita yung totoong emosyon ng mga nagtatrabaho sa yung mga totoo, yung workforce. Yung mga nagtatrabaho. Literal workforce. Literal workforce, yeah. Yan. And with that, ilang months lang after nung pagka-create ng show, we became one of the finalists dun sa Tata Awards last year, and hopefully this year. This year din, abangan nyo yan. Manominate ulit tayo. As in, manominate lang kasi masaya na kasi yung kalinya natin dun talaga mga bigati sa podcast industry. Diba? So, yung ma-line up lang doon is one of the top 5 podcasts in the Philippines. Stig. And ending up at the 3rd spot. Yun, we take pride. It's really good feeling. Representing the call center industry. And hopefully by this year, now with from the TAT Awards kasi our following was just around 3,000. Now our following is around 18,000. It's times 6 already. So we're looking for a good chance dun sa voting. Yan. Kasi pag voting kasi medyo matindi yung mga kalaban natin eh. Dahil pinamimigay na premyo eh. Pamigay lang natin nun t-shirt yata yung pinamigay natin. Mga GC. GCs ng ibang sponsor. Hopefully, yung ngayon for this year that we could get more than 30,000 votes for the podcast. Early plugging yan ha. Pare, workout natin yan. Ayan. Bigyan ko ba ng point? 1 point. Haba nun 1 point lang. Ganda, may sense naman eh. Okay. Ito na, sumalan. Ito, pangalawa. Alam naman nating ako, matagal ko nang kilala tong taong to eh. Ano ang pangalan niya ulit? Juan Marco. So yun. Pare, ano ba? Marami nagtatanong eh. Medyo in public, ano ka raw eh. Hindi naman suplado, pero... Nakakunat lagi kasi. What's going on? Or anong bang nangyayari sa utak ng isang JM Cruz? Ganun din. Ordinaryo lang. Ano lang, hindi kasi ako... Bastos ba? Sakto lang. Sakto lang. Sige. Alam mo yan, di ba? Hindi, kasi I keep only, yung close set of friends talaga. Kasi mahalaga sa akin, yung trust eh. Alam mo yun, pero pag nag-gain ko yung trust, I keep friends. Alam mo yan, pang matagalan, di ba?
Yun ang foundation talaga. Yun ang foundation ko talaga, trust eh. Wala naman akong... Pag na-break mo yung trust ko, pwede patawaran, pero we won't be as hindi na babalik close. Kasi may mga ganun na din na na-break yung trust ko. Marami na, mga hindi nagbayad sa co-op yan. Hindi nagbayad ng utang, kumpare mo, mga ganun, di ba? Yun lang. Ayun, what goes in my mind, pagising ko sa umaga, nakatingin sa kisame, sulat ng konti, maliligo, yun lang. Same thing. Sinama yung maliligo talaga naman Ano yun? Regular ba yan? Hindi, minsan pag malamig, mahirap din. Yun. Di ba? Ano pare kanina? Ito, pangatlong tanong. Babay na. Seryoso, ari. Kakabahan ako eh. Ang hirap yung mga tanong eh. Hindi nagkape kanina to, Martida. Nakakabahan siya. Hindi sumat na ang tequila bago pumunta dito. Baka hindi nila alam. Ayoko dito sumat eh. Baka mabawasak na. Hindi kasi nila alam. Hindi niya alam itong mga questions na to. Talagang on the spot. Meron akong mga alam. Nakinabahan na nga ako. Kasi sa Ask FM nga tinanong. Yung iba. Yung iba. Kaya nga, hindi ko alam kung paano. Kanina, nabanggit mo when you started, wait, bibigyan ko naman siya ng point. 1 point din yun. Medyo mahaba eh. May sense naman eh. Pag one word lang, hindi ko bibigyan ng point. Sige. May ipit siya. Binibini. Ngayon, kanina pare, nabanggit mo, when you started conceptualizing the show, nag-resign ka sa trabaho. Ngayon, bukod dun sa instance na yun, was there a time na you felt devastated and you don't want to go to work anymore? Or parang gusto mo magbago, mag-shift naman ng industry aside from sa BPO? Actually, nung 8.5 years, naramdaman ko din yun. Naramdaman ko din yung hirap. Naramdaman ko din yung parang wala naman nangyayari. Oo, nakakaipon ka. Nakapag-put up ako ng maliit na business. Yaman mo nga eh. Wanip pa. Ganyan tayo eh. Yaman eh. Wala na tayong mga pribadong sasakyan na di ba? Pero, ayun, ano may tanong? Ako ko na kinakabahan ako, Brad eh. You felt devastated, mga ganon. Gumawakan, mag-chismis na naman tayo. Ayan nga na naman eh. Yung video natin, magka-holding hands daw tayo eh. Walang mali siya. Ayun. You felt devastated. Meron naman. Oo naman. Siyempre kasi parang after 8 years. Pero yung pag-shift ng industry, Kasama yun. Kasama. Talagang matry nga to. Parang... kaya ka pumasok sa Oo. Parang nakita ko yung opportunity podcast. Ano ba kikitain dito? Ano yung pagdating doon? Wala. Completely parang 180-degree na turn eh. So from dati kumikita ka, then you have to make ends meet sa mga racket, puro ka racket. Ganun lang yung nangyayari mo, pambayad ng kuryente. Sometimes goodwill pa yung mga ibang racket. As in may months na talagang nung pag-alis ko ng BPO, talagang wala. May months ako na hindi ako nakabayad ng upa. Oo, may mga months na gano'n Alam mo, magdingan mo yung rep mo, tubig na naman yung laman ng rep mo. Puro criminal water. Puro criminal water. Dati pag mineral water ako, ngayon criminal water sa gripo na lang eh. Ayun. Okay? Ilang points yun? 3? Sige. Bibigyan ko ng... 1 point lang din yun. Next. Question number 4 na to Ilang points? 1 point lang din to. Oh God. 4 pa lang. Nabanggit mo in one of our episodes na you already have kids, that you're married. Oh God. Ano ba? Anong status ngayon? Technically, yes, I am. Technically but, married. I'm around live ko ngayon. 2 years na akong... JM Cruz, nabubulol? Seryoso? 2 years na akong namumuhay mag-isa. Wow, okay. Loner? Sorry. Hindi naman. Minsan-minsan. Wala lang ganun. Pero musta naman? Still friends with... Oo naman. I still get to see them every once in a while. Weekends. Yun. Syempre, school. Ako pa din eh. Yun. So, single. Technically. Technically not. Technically not, pero physically. Physically, yes. So, sagot ko. 1 point. Sige. Kasi more than 1. 5th question. Teka, so, nanay ko, baka nagtatext na yung nanay ko.
You're single right now. Paano ba manligaw isang JM Cruz, pare? Ligaw? Oo, naliligaw ka ba? Ligaw. Sakto. Hindi naman parehas eh. Kasi, alam mo, salita. Mabulaklak ang bungangan. Tingin nga. Kala ko nga dati, bakla ako eh. Parang, Na ano ka ba? Na-practicean ka? JM, saan ka ba? Gaganon din ako. Clingy ka dyan. #clingy. Ay, extra. Hindi, pero hindi ganun din. Wala namang pinagkaiba from ano ka ba? sa iba. Typical or conservative na love letter or text-text? Hindi eh. I'm more on yung, magkaibigan. Nakaibigan mo muna, tapos binibetchin. Bad. Walang betchin, joke lang yun. Walang betchin. So yun. Maraming Atiban. pansit canton lang. Maraming pansit canton lang. Kainin mo ng pansit canton na madami, di ba? Hindi, karaniwan, marami rin ako nakikita ang pansit canton dun sa bahay nito. Marami nagbibigay ng pansit canton dito eh. Baka siya na yung minamakain ng maraming pansit canton. So yun, typical lang ligawan. Wala namang Walang kwenta. Wait lang nagdadaya ka, pinapahaba mo yung mga sagot mo para gusto mo magka-point. 1 point na rin yun. Ito 2 points, next question. Mukhang mahirap yan Kasi, di ko alam kung paano magiging kung anong technicalities, kung paano ko ilalatag to. Kasi given a chance na balikan mo ang isa sa mga naging ex-girlfriends mo, whether before the marriage or after the marriage, may babalikan ka ba? Kung meron, bakit? 2 points to. 2 points yan. Pikat niya na. Wala. Knowing na single ka ngayon, ba? Wala kang babalikan. Wala. Ano na yun eh? Bakit? Ano kasi yun eh? Naniniwala kasi ako doon na kailangan mong pag nakikita mo na yung tao, yun na yun eh. Pag na-break na yung trust, kasi trust naman eh. Bakit? Hindi ba kayo kaibigan ng mga, magkaibigan ng mga dati mo? Magkaibigan naman, there's little respect. Respect pero wala ng trust. Pero kasi yun... Mabigat yun Paano yun? Hindi, kasi parang ang gusto niyo sabihin, iba yung respect sa trust. Hindi, kasi... Ano mo siya pinagtatanggol, Oo, pinagtatanggol. Hindi ko siya pinagtatanggol. Badting ka. Sige na. Sige, basta yun. Hindi na lang sasalita. Wala kang babalikan. Hindi kasi, yun na yun eh. Tapos na yun Tapos na yung kabanata. Tapos na yung kabanata na yun. So, next. Speaking of next. Ilang Ito, question? 2 points. Ito, speaking of next. For 1 point. Ano ba ang ideal girl mo? What's your ideal girl, pare? Gusto ko yung sira ulo. Gusto mo meron goatee? Gusto ko yung goatee. We're like the same. Tapos, Jerome yung mala Jerome yung... Hindi, gusto ko din kasi ang gulo ko din. Kilala niyo naman gano'n ang gulo eh. Maybe not everyone knows that. Pero makulit din naman ako. Makulit din. Gusto ko yung sira ulo din. Join me. May goatee. Sa mga endeavors mo. Sa mga endeavors ko. Tapos yun... Supportahan ka. Hindi yung suporta eh. Gusto ko... Kasama mo siya. A little bit of competition, a little bit of supporter, a little bit of everything. Basta kasama mo siya sa katarantaduhang kalokohan. Oo, syempre dapat maganda. Yun. Diba? Kasi, hindi naman maganda, mabango yan. Yun. Diba? Syempre kasi pag mabango or presentable, ibig sabihin, inaalagaan niya yung sarili niyo. Kuha kayo? Ilang point yun? 1 point. 2 points pala yun. 2 points. Ay, hindi. 1 point lang. Sorry, gulo mo eh. Hala, ba't ako? 1 point lang yun. Ito, next. So, being single ka pa rin yan. Or taken na. That's the next question eh. Taken na ba si Mr. JM Cruz? Ngayon? Hindi pa eh. Hindi pa. Ayaw pa eh. Follow-up question. Di nga. Hindi nga. Ang dami, alam mo, ang dami natin ginagawa eh. Mga kaibigan natin, ang daming mga kaibigan natin nanonood. We've tried. Pero mahirap eh. Mahirap pala. So, masyado magulo. Kulang 24 hours. Tayo eh. Ay, gulo pa yung tungan. Next. Ay, nako. Salamat ka talaga. Yan. Pare. Ano gusto ko sabihin Wala.
Behave ako ngayon eh. Mamaya na. Baka sa haling may masabi ako mamaya na. Ay, loko. Ito pare, parang we started almost, same time sa industry, no? Same time. Paano ka nag-decide na pumasok sa industry? Paano? Paano at bakit nag-decide ka? What made you decide na sumali kasi nun, I got married on a very young age, 19. Talaga? I got married when I was 19. Long hair ka pa nun, natatandaan mo eh. Oo. Ay, wait lang! Pasingit! Si Joms nga pala ng isang araw, pumunta kaming Taytay. Tapos mabili kami ng panotsa. Salamat Thank you Hi, Joms! 3,400 siya. 3,400. Pwede bang yan? Daming points yun. Yung panotsa? Tinira ka pare. Tinira ako Rahay kita dyan eh. Ayun, go! Going back. Anong tanong? Sinulatan pa ako. Bakal talaga to. Tinan mo, hindi niya na mapigil talaga yung sarili niya. Kailangan manggulo. Mamemo. Lasay. Ayun, pare, how was the journey dito sa industry natin? Nag-umpisa kasi ako. Naka-5 akong call center nag-apply ako. Iba-iba yung mga top pa nun na call center. Bago sa pinagsamahan natin kumpanya? Pinagsamahan natin na kumpanya. Yung na-hire ako doon ako nagtagal ng 8 years. Tagal. After graduation, pati bakal din ako nung college 9 years ako nag-comsci So, nakagraduate ako. Magna 24 na yata ako nakagraduate ng college. Ay, hindi pala, 9 years di sumasampu. Kaya pagkakuha ko doon, nagseryoso na din ako. Start din ako as agent, then trainer, and then team leader. Trials pare? Any trials na naranasan? Marami, politika, lahat. Pero ang masarap doon talaga yung camaraderie. Lalo yung pinagsama natin na, 2-3 years, no? Ibang klase yun eh. So, shoutout pare. Oo, yung Boss Big, Dave, Biban, Dax. Ano yung may point ba yun? Meron naman kahit pa paano. 1 point. Etong magandang tanong. God. Kasi speaking of mga katrabaho, special shoutout pa tayo sa mga katropa natin. May nakasex ka ba doon sa mga dati nating tropa natin? Kung meron, ilan? God. Mamaya mo na lang bulong sa akin kung sino. Hindi, bago ko sagutin yan, eto muna, since ganyan yung mga linyada ng tanong nyo, sisingit na natin si Sino? Sino ba? Yung Cruz, hindi makasagot ng tanong. Teka nga eto na nga di ba? Bago yan. Sasagutin niya. Sasagutin ko yan pagkatapos. Pero eto muna si Angel Rain. Angel Rain, pasok! Pupunta siyang Techno Hub Ito na yun. Eto na. Hey, this is Angel Rain once again for the call center show Agent Ambush. At sa wakas, na-invade na rin namin ang Techno Hub. Once again, I'm with some CCU friends. And tonight's topic will be all about the sweetest or weirdest gift you have ever given or received during Valentine's season. So, you guys ready? I'm ready. The prizes are ready. So, come on, join us and let's ambush the agent. So, what is the sweetest gift you have ever given or received during Valentine's season? I received bouquet of flowers. First time yun. Sa first ever boyfriend. Wow! Last year. Flowers are the sweetest. At dahil dyan, meron kang hotdog. Yay! Sweetest, weirdest, or naughtiest gift you have ever given or received? Naughtiest, I guess. It is a boxers from my ex. And it has a hole in front. And a trunk of an elephant. Okay. Okay, so an elephant boxer. Yes. At dahil dyan, ang prize mo ay something na puti na masarap inumin. Nagmamadali ako na ihina ako. Thank you. So, sweetest, weirdest, or naughtiest gift you have ever received or given on a Valentine's Day? Talaga ako pala bigay ng gift hindi yung sa akin pang waste of money. Parang yung God, hindi kasama sa budget ko magbigay ng regalo. Ayaw niya mag-gift!
sabog. Yun. Thank you, Angel. Saka sa mga taga-Techno Hub. Thank you very much for participating. dyan. Good job, Angel. Oy, going back. Going back. Pare, may sex ka ba dun sa mga dati natin tropa? Kung meron, may nakasex? May na-sex ka ba? Kung meron, ilan? Sa mga nakatrabaho. Pero mamaya mo na sabihin yung pangalan sa akin kung sino man. Kung meron man, ha? Hindi, baka kakilala mo pa kasi, no? Sa mga nakatrabaho. For sure, kakilala ko. Sa call center, sa call center, wala. Siyempre, re-respeto mo yung... Totoo yun, hindi. Sasagot ka na. Sabay sa kontrahin ka. Sige, wala ka akong alam dyan. Hindi kasi wala. Kasi, respeto mo yung trabaho eh. Respeto mo yung trabaho. Okay, next. Okay, next question. Ilang point yun? Bibigyan ko na. Sa mga nakatrabaho mga nakatrabaho. Sa call center. Sa call center Yun yung tanong, sa call center. Okay. Wala. For 3 points yun. 3 points yun? Wala. Wala nga eh. 1. I don't shit on my own plate. Yun. Okay. Tapat mo. Tapat mo, linis mo. Parang ganun. Next. Ito pare, medyo controversial yung tanong na to. If you're going to choose between Ella, our first female co-host, then Arlene. Hi, Arlene. And then Dinah. As your co-host, pare. Sinong pipili mo dun sa tatlong... Ay, hirap naman ang tanong na yan. Checks na yun. Hindi, they all have their own They all have their own strengths and weaknesses. Kasi yun, yung departure ng first two hosts is based on their decision that on their yung time. Pero if I'm gonna choose na, kailangan ba talagang pumili? Hindi, ikaw, yung kay Diana kasi ngayon, in fairness ka, nakikita mo naman kung paano siya kasipag kung gaano... Ay, wait, nga pala, speaking, thank you kay... Na mo? Billy Suarez, kasi nakipag-swap siya sa akin. Thank you! Yun! Ayun, nakikipag-swap pa ng sked, hindi siya nalilate. Siya proactive. Proactive siya. Tapos yung mga... Alam mo yung kahit, babashuin natin yung idea niya. Bato lang siya ng bato ng idea, which is one of the good traits na nakita natin. Makakapag-attest ako dyan. Diba? Diba, bashuin natin yan. Ang gusto niyo mamaya? Kain tayo? Pwede eh. Ayun. So, yung mga hindi kasi may... Wala. Okay na? Sige na nga. Ayun. 2 points. Ito, nasagot na to last week pero mag-a-attempt ka ba na mag-ninja boobs kay Dinah? Kuya! Na-kuya zone eh. Hindi. Ninja moves? Hindi isa lang naman nagdi-ninja moves dito sa atin. Oo. Nawawala pa. Diba? Nawawala pa. Ayun, nagni-ninja. Kasi walang Nagni-ninja malamang yun ngayon. DC. Next. Para ito. Nung nalaman mong hindi sasama si Yomari, hindi ako nakasama dun sa galera. Hindi kami nakasama ng dalawa. Anong pumasok sa... Dapat hindi ko tinatanong sa ito eh. Kasi alam ko namang wala, pero tatanungin ko na rin. Anong pumasok sa isip mo nun? Hindi, syempre, papasok sa isip mo nun, ano sasabihin nung diba? Nung maalam. Kaya nung first few days na ako din yung medyo hesitant na are we gonna post this? Although wala naman talaga. Nanginayang din kami dun dahil sayang yung reservations namin. Sayang yung reservation niya. So, ang nangyari nun, actually, gusto na mag-post ng pictures, parang hindi ka na makapag-post. Tangina kayong dalawa lang. Parang labo nun Parang alam mo na yung isipin, pero wala eh. Actually pare, ngayon ko lang sasabihin, binayaran kami ni Dinah. Ganun ba? Hindi ko naman alam. Hindi ko naman sinabi, Brad. Siyempre pare, bayad kasi sinabi ko, yung kwarto, pwede ko naman pinakancel yung isa, di ba? Binayaran kami. Sinetap ka niya. Ikaw Ako na naman. Ako na naman. Parang every week na lang. Lumalabas na unti-unti. Alam naman natin yan. Hello. Anyway, speaking of relationship, pare. Ito, witness tayo. Ay, nga pala, 2 points yun. Nga pala, yung scoring, kasi last week, ni-scorean din namin yung mga answers 24 si Dinah. Ni Dinah. So, naka-24 siya. Titingnan namin yung mabibit ni JM to. Mini-credit nga sa kanya yung points ngayon. Speaking of relationship kanina,
pare, witness naman tayo at nag-feature na rin tayo ng mga kapatid natin na gays dito sa show. At alam kong marami tayong kaibigan at kakilalang ganyan. So, ikaw, anong stand mo ba? Ano bang masasabi mo sa relasyon ng gay tsaka straight doon sa industry natin? Straight men tsaka straight gay. men. So kasi pag gay kung gay ka, ito personal opinion ko, kung gay ka or kung straight ka na pumatoy ka sa gay, hindi ka straight. Gay ka rin. Gay ka rin. Diba? Whether it be for money or for power or for anything else. The moment that you... Should I stay? No offense, man, sa mga kaibigan natin marami tayong kaibigan yan. Nasa gay community, gay and lesbian community. So, yun lang yung personal ko na pananaw na I have nothing against it, but, you know, it's preference Respect preference lang. Respect lang. So, trip nila yun. Anong pakailangan ng trip? Walang basagan. Walang basagan ng bad trip. Follow-up question. Sige, yun. Kung may nag-offer sa'yo o may mag-offer na isang gay, yan, maganda. tapos nasa point ka na sabihin na natin nagigipit ka, wala kang trabaho. Kapit sa matalim. Something like that. Bago yun, Bago, Ang ano mo kasing kasabi yun, pag taong nagigipit, sa Bombay kumakapit. Anyway na, sorry. Mali. Kakagatin mo ba yun? Walang feelings to? Depende sa kanya. Bahala siya kung may in love siya. Mali natin, gay pala talaga siya. Hindi, alam mo naman yung capabilities ko So, hindi. Dumaan na din naman ako doon sa sobrang down ko. Na, alam mo sabi, pagbukas mo ng ref, tubig lang yung laman. Criminal. 2 buwan, tubig lang yung laman. Alam mo, bibili ka sa tindahan, pautang nga. Dumaan din tayo doon. Hindi naman tayo, hindi naman tayo pinangalak na mayaman Kumbaga, nadaanan natin yun. Pero hindi naman tayo umabot doon sa point na kailangan nating gawin yun para sa pera. I have nothing against it doon sa magmago, but hindi mo nadaan. Hindi ko trip Okay, maganda. Okay. Maganda. Ilang points yun? 1 point lang yun. Ito. Last question ko na siguro to. Ikaw, Andes, may question ka. Ito. Bilis. Ito muna. Sige. Paano ba maging kaibigan tropa tong si JM? Ako alam ko. Alam namin. Sila. Paano ba maging tropa o kaibigan si JM Cruz? Bigyan niyo ng pagkain. Yun ang weakness niya. Diba? Mahilig kasi ako luto pero mahilig din ako kumain. Lalo na, wag lang exotic. Medyo mahirap. Ayop pa. Mas malapad yan noon. Baka hindi mo na, pumayat na yan. Okay. Pumayat pa. Good job. Basta yun, food. Tsaka, booze. Basta, hindi rin booze. Bira na tayo, Bira na rin Ngayon, dito lang uli dahil nito Wala ka na naman. Bira na tayo. Bira na lang kami noon. Dumating ka nga, ikaw yung masamang impluensya. Oo, di ba? Napapansin. Sige, tanong mo. May humabol kanina sa page. Kung hindi ka call center agent, ano ka? Or ano yung magiging work mo sana ngayon? Bench model. bench model. Yung mukha ko, tinan mo. Hindi, kung wala ako sa call center, siguro, abogado. Yun talaga yung ko dati. Yun talaga yung pangarap ko dati. Kung matutuloy ko lang sana. Alam mo naman, mahilig tayo magdahilan, mahilig tayo mga twiran. So yun, first choice ko nun is political science talaga kasi hindi natuloy. Pero naging nang major mo, IT, Parang gano'n. Yung pol-sci ko, naging com-sci. At least may sci. May sci, di ba? May sci-sci. Ayun, wala na kayong tanong. Ano ba naman? Isa pa! Ano pa ba? Isa mo, wala na tayong oras. Wala na, yun natanong mo Pero, ikaw, may naisip ka pa ba? Wala na, yung magtanong. Ayaw nyo na magtanong? Ayoko. Sige. Pare, ito question. Ano pa bang plano natin? Ano ba bang naisip mong plano para sa show? Marami pa tayong plano in the coming months, coming season, hopefully. NMF. Season 4. Season 5, Season 7, 8, 9, 10. O, diba? Nandito lang naman tayo. Diba? Nagawa na nga natin, mag-1 year na tayo next year. So, the plan is to... This year pala, sorry. To spread the news that March. A show exists for the call center worker. Yep.
Not focusing on anything, not focusing on the management side of things, but we're focusing on the lifestyle of people working in the industry. Yun lang. Plans, madami pa eh. Humingi na nga kami ng inputs. Humingi na tayo ng tulong sa mga kasama natin na may alam. Designing, sa production, post-production. Medyo lumalawak na yung ano natin, yung market natin. Yun nga lang, wala talaga kaming pambayad sa inyo. Wala lang talagang makinarya. Wala tayong pera eh. Kung gusto nyo, volunteer lang. Lahat naman kami dito volunteer. Dahil na comes all the way from Dasmariñas, Cavite to go here on a weekly basis para lang to do the show, to do the brainstorming with us. Pero walang bayad to. Wala naman tayong kinikita dito. It's just to maghatid lang ng saya. Hopefully, Cliche man na sabihin, pero all for the love of the industry. The industry, yeah. So yun. With that said, magpapaalam na po kami. Thank you very much for joining this episode. Ayan, ano score ko? Hindi nga na-video yung score ko. 19 lang siya. 19 lang, Brad. Okay. Bayan. Okay lang. Anyway. So, yun din yung score mo sa Flappy Bird eh. Tinalo, nagpupasama sa Flappy Bird kanina eh. So yun. Anyway, very good episode pare. Thank you Thank you. Ano naman yung mga sagot natin. Sa mga friends natin dyan, thank you sa mga padala nyo mga questions. At kung meron pa kayong mga questions, you can ask him or her or me. AskFM. Meron tayo dyan. Si Yomari. Get well soon pare. Wala pa, anti-antipolo na lang eh. Yeah. Busy. Wala, iba na talaga. Sige na, magpapaalam na tayo. Facebook natin, facebook.com/thecallcentershow. Twitter natin and Instagram @callcentershow. This has been JM. Eric. Dinah. Have a great day, everyone. Have a nice Sunday.